Napaka gandang awitin, at tayo ay dinadala sa Kalbaryo kung saan ang ating mga sala ay napatawad sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Madalas kong gamitin itong ilustrasyon na ito. Merong isang atheist na organisasyon, yung organisasyon ng mga hindi kumikilala sa Diyos, na nais nilang ipalaganap ang kanilang paniniwalang walang Diyos, nag-publish sila ng isang polyeto upang ipakita ang kasamaan ng mga tinatawag na mga bayani ng Biblia. At kanilang sinabi doon sa polyetong yon, si Abraham ay isang duwag, handa niyang isakripisyo ang karangalan ng kanyang asawa upang iligtas ang kanyang sarili. Pero tinawag siyang kaibigan ng Diyos. At sinabi din ng polyetong iyon, anong uri ng Diyos nakakaibigani ng ganitong klaseng dishonorable, hindi kagalang-galang na tao? Si Jacob, isang sinungaling at mandaraya. Ngunit ginawa siyang prinsipe ng mga tao ng Diyos. At sinabi, anong uri ng Diyos na ito na tatawagin si Jacob na the God of Jacob, ang Diyos ni Jacob? Sabi din ng polyeto, si Moses ay isang mamamatay tao, ngunit pinili siya ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayang Israel at ibigay ang batas ng Diyos sa Sinai para sa buong mundo. Si David ang pinakamalala. Nagkasala siya ng pangangulo niya kay Bathsheba at pagkatapos ay pinapatay pa niya ang asawang si Uriah. Yet, ang sabi ng polyetong yon, ito yung taong tinawag na the man after God's own heart. Ang taong nandoon ayon sa puso ng Diyos. At sinabi nga nung polyetong yon ay ganito, anong uri ng Diyos na makakakita ng maraming ipupuri sa mga ganitong masasamang mga tao? Yun ang sinabi doon. Bakit ka maniniwala sa isang Diyos na ganito? Yun ang sinabi ng polyeto. Well, tama po yung polyetong yon na ang mga binanggit na mga tao ng Biblia ay masasama. Sila'y mga suwail, sila'y mga makasariling mga tao, sinungaling. Sila'y mga taong nararapat itapon sa impyerno. Pero, kagaya ng lahat sa atin, tayong lahat ay dapat itapon sa impyerno. Ngunit ito nga yung kagandahan ng biyaya ng Diyos, hindi ba? Na tayong hindi karapat-dapat, masasama na dapat itapon sa walang hanggang kaparusahan, ay Kanyang tinatanggap at binibigyan ng pabor ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Kanya nga tinatawag natin ang biyaya ng Diyos. Amazing! Kahanga-hanga eh. Talagang ito ay magdadala sa ating mga tuhod upang magpakumbaba dahil wala tayong karapatan man sa anumang pabor na ito, ngunit tayo ay Kanyang tinatanggap. Kung merong makikita sa atin na dahilan ng Diyos para tayo'y Kanyang bigyan ng pabor, hindi na iyon biyaya. Yun ay karapatan natin. Ang biyaya ay hindi nating karapatan, ngunit ibinibigay pa rin ng ating Diyos. Ngayon, dumadako na tayo dito sa pag-aaral natin ang sulat ni Pablo kay Tito. Alam naman natin, ang buong tema ng aklat na ito, ng sulat ni Pablo kay Tito, ay tungkol sa pagpapastor. Si Tito bilang elder ay inatasan ni Apostol Pablo na magtalaga ng mga elder sa Creta, kung saan nagkaroon ng mga tao na natipon bilang isang iglesia ngunit walang mga pastor. Binigay niya ang mga qualification upang mag-ingat siya sa pagpili. At dito makikita natin na sa chapter 2, nandito yung puso ng sulat eh. Nandito yung pinakapuso ng sulat ni Pablo kay Tito. At dito makikita natin
na ipinapakita dito ni Apostol Pablo ang pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano, at ay ito ang biyaya. Ang biyaya ng Diyos na nahayag sa ating Panginoong Hesukristo. Yun yung makikita natin. Sa nakaraan nating pag-aaral sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 10, nakita natin na si Tito ay kinakailangang ituro, isalita ang mga sound doctrine upang sa gayon ay magkaroon ng tinatawag na sound living, biblical living, ang mga mananampalataya. Binanggit niya doon ang mga older men, older women, younger women, younger men, maski na yung mga alipin sa tahanan, yung mga empleyado, binanggit niya, bawat isang miyembro ng iglesia, sinasabi ni Pablo, Tito, turuan mo silang mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Turuan mo silang mamuhay ng nararapat bilang mga mananampalataya. Ngunit marahil nasa isip ni Pablo, Tito, siguro magtatanong yung mga mananampalataya dyan, paano namin gagawin? Kami nananatiling may kasalanan sa aming mga puso. Paano namin tutupdin ang mga utos na mamuhay ayon sa salita ng Diyos? Paano namin gagawin yun, Tito? Yun yung makikita natin doon. Posible ba na talagang mamuhay kami ayon sa salita ng Diyos? Hindi baga ideal yan? Baka sa langit pwede, dito hindi. Ano ang tugon ni Pablo sa kanila? Ang sabi ni Pablo, oo, pwede. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos na naihayag sa Panginoong Hesukristo. Kaya dito binibigyan diin ni Pablo. Kay Tito, sabihin mo sa kanila, pwede. Pwede nilang ibuhay ang salita ng Diyos dahil sa biyaya na ihayag kay Kristo Jesus. Kaya nga yung verse 11, nagpasimula siya sa salitang sapagkat. Nandun yung koneksyon. Pwede kayong mamuhay ayon sa Biblia, bawat mananampalataya, sapagkat. Kita niyo yung transition? Ang biyaya ng Diyos ay naihayag na. Binibigay ni Pablo ngayon yung pundasyon ng biblical living. Ang pundasyon ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Pinakikita niya rito ang dalawang poste ng ating kasaysayan ng pagliligtas. Ang unang pagpunta rito ni Jesus at ang muli niyang pagbabalik, na ang dalawang iyon ay naghahayag ng biyaya ng Diyos. Kaya pwede tayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos dahil nasa pagitan tayo ng dalawang posting iyon, ang pagparito ni Jesus at ang muli niyang pagbabalik. Sa gitna nun, nandun tayo, pwede dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya napakasimple muli, ang mensahe natin sa ating pag-aaral, ang biyaya ng Diyos, ang tinatawag na bedrock, yung matibay na batong saligan ng lahat ng ating pinaniniwalaan at ng ating pamumuhay. Ang biyaya ng Diyos ay ang puso ng Kristiyanong pananampalataya. Kung gaano mo itinuturing ang biyaya ng Diyos, ganon ang magsasabi kung anong uri kang Kristiyano. Gano'n mo itinataas sa iyong puso ang biyaya ng Diyos, yun ang magsasabi kung anong uring pamumuhay meron ka ngayon. Kung mababa ang turing mo sa biyaya ng Diyos, mababa din ang uri ng pamumuhay mo. Kung mataas ang turing mo sa biyaya ng Diyos, mataas din ang uri ng pamumuhay mo. Basahin natin ang ating talata dito sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 15. Ito po ang salita ng Diyos para sa atin na hindi nagbabago. Versikulo 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos
na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ipahayag mo ang mga bagay na ito. Mangaral ka at sumuway na may buong kapamahalaan. Huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman. Tayo'y humingi ng tulong sa Panginoon sa ating pag-aaral ng mga talatang ito. Manalangin tayo. O Ama naming Diyos, muli kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sapagkat kung wala ka at walang makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu upang buksan ng aming espiritual na pangunawa, hindi namin mababatid, hindi namin maiintindihan ang mga nakasulat dito sa iyong salita. Mahabag ka sa amin. Ipakita mo ang kagandahan ng iyong biyaya, Panginoon, sa mga talatang ito. Salamat po. Ito po'y dalangin namin ngayon sa iyo, sa ngalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Nung naghahanda po ako ng mensahe dito sa mga talatang ito, na-overwhelm ako. Kumbaga, sobra akong nadala na napakaraming bagay na dapat kong talakayin sa mga talatang ito. Maaari akong mag-google ng 5 sermon mula dito. Kasi habang tinignan ko yung mga keywords ng mga talatang ito. Ang unang keyword sa Ingles, appeared, nagpakita. Nandun po yung pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Yung pa lang ay isa ng sermon. Pangalawang keyword nakita ko, training, nagtuturo. Nakita ko pala na ang biyaya ng Diyos ay nagtatrabaho, kumikilos, nagsasanay para sa mga recipients ng biyayang ito. Pangatlong keyword na nakita ko, yung waiting, naghihintay. Ang biyaya pala ay merong pag-asa na hinihintay niya ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Isang mensahe din yon. Pagkatapos, nakita ko pa ang isang keyword, pagtutubos, redeem. At nakita ko pala na yung biyaya ng ating Diyos kay Kristo ay ipinakikita ang ginawa ni Jesus na pagtutubos sa ating mga sala. Pagkatapos, sa kahuli-hulihan sa verse 15, nakita ko yung keyword na declare, speak, ipahayag mo. Isang sermon yun Kasi may kinaukulan yun sa paghahayag ng biyaya ng Diyos, ng biyaya ng kaligtasan. Kaya 5 message yun. Kaya sa umagang ito, ang nais ko lang ay talakayin yung una, yung ating pasimula sa pag-aaral ng mga talatang ito. Ito'y tungkol saan? Sa mayamang biyaya ng Diyos. Kaya tignan natin yon, bagay na yon, una sa lahat. Ito po yung sa English, the manifestation of God's grace. Yung pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. Anong sinabi ng talata natin? Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi ko malubos na maiintindihan kung paano ang Kristyanismo ay maiintindihan ko kung walang
tamang pagkaintindi at pagdanas sa biyaya ng Diyos. Alam ninyo, ang pag-unawa sa biyaya ng Diyos, isa yang test, isa yang pagsusuri kung yung bang pananampalataya natin ay genuine o peke. Kaya sa iyo, sa atin, kung gaano mo personal na uunawaan at itinuturing ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay, yun ang magsasabi, anong uring Kristiyano ka? Kung ang biyaya ay realidad sa iyong buhay, masasabi mo, hiwalay kay Kristo, wala akong magagawa. Ngunit kung mababaw ang iyong pagkaintindi sa biyaya ng Diyos, hindi mo masasabing, hiwalay kay Kristo, wala akong magagawa. Kapatid, tinatanong ko sa iyo ngayong umaga, ano ang turing mo sa biyaya ng Diyos? Ito ba sa iyong mismo ay nagsasabing, apart from Christ, you can do nothing. You need God's grace in Christ. Maliwanag ba sa iyo yun? Alam ninyo, si Pedro, si Apostol Pablo, talagang itinuturo nila na ang kaligtasan at ang buhay Kristiyano ay all of grace. Tanging lahat ay sa biyaya lamang. Basahin natin ang sinabi ni Pedro sa conclusion niya, sa 5 kapitulo, 1 Pedro 5:10. Alam ninyo ang konteksto ng sulat ni Pedro. Ang mga mananampalatayang nangakalat dahil sila'y nauusig, nagdurusa, sila'y naghihirap. Paano sila makakapanatili hanggang huli? Yun ang sinasabi ngayon sa conclusion ni Pedro. At sinabi niya, subalit, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo. At pagkatapos na kayo'y magdusan ng sandaling panahon, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Papaano nga kanya, sabi ni Pedro, makapapanatili ang mga Kristiyano sa kabila ng mga pagdurusang kanilang kinakaharap? Ang sagot, dahil walang bahagi sa buhay ng Kristiyano ang hindi saklaw ng biyaya ng Diyos. All of grace. Walang bahagi sa buhay ko, walang bahagi sa buhay mo, maging sa pamilya mo, maging sa personal na buhay mo, maging sa trabaho, saan ka man dalhin na hindi saklaw ng biyaya ng Diyos. Ang iyong hininga maski ngayon, saklaw ng biyaya ng Diyos yan, pabor yan. Kung wala na yan, ang biyaya na meron kang hininga ngayon, tapos ka na. Pero tayo, lahat ng bahagi ng buhay natin ay saklaw ng biyaya ng Diyos. Kapatid, ang tanong ko sa iyo, kaibigan, ganun ba ang turing mo sa biyaya ng Diyos? Lahat ng bahagi ng buhay mo ay saklaw ng biyaya ng Diyos. Alam naman ninyo din si Apostol Pablo, yung tinatawag na infamous, yung kilalang-kilala na kanyang sinabi, diniklara niya doon sa unang Korinto 15:10. Ito rin yung kanyang ipinahayag bilang apostol. Anong sinabi niya doon? I am what I am by my own work, by my own ability. Hindi. I am what I am by the grace of God. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Sinasabi ni Pablo, anuman ang aking katayuan, anumang tagumpay ko bilang apostol, anumang mga iglesia ang naitindig ko, hindi ako yan. Dahil lang yan sa biyaya ng Diyos. Anuman ang accomplishment ko ngayon bilang apostol, dahil lang sa biyaya ng Diyos. Ang buong buhay ni Apostol Pablo ay dahil sa biyaya ng Diyos. Grace is the life of Paul. Kaya tanong ko rin sa inyo, gayon din ba ang turing mo sa buhay mo patungkol sa biyaya ng Diyos? Masasabi mo rin bang, I am what I am by the grace of God. Whatever I have now is because of God's grace.
I hope you can also say that. You can, barari mo ring sabihin niya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Mga kapatid, binibigyang diin ito sapagkat kinakailangan nating maunawa ang mabuti ang biyaya ng Diyos. Ano nga ba ang biyaya ng Diyos? Baka hindi na dinidiin ko, baka pala hindi pala natin masyadong alam. Ang biyaya ng Diyos, una sa lahat, mauunawaan natin yan pag pinaghambing natin ng kahabagan ng Diyos at ang biyaya ng Diyos. Ang kahabagan ng Diyos, ano ba ang kahabagan ng Diyos? Yung nararapat na parusa sa atin, iniuurong ng Diyos. Yun ang kahabagan niya. Nahahabag siya sa atin sapagkat ang nararapat na parusa para sa atin ay hindi niya ibinibigay. Pinipigil niya ang kanyang paghahatol dahil sa kanyang awa. Ano naman ang biyaya? Ang biyaya naman ng Diyos, ito yung pabor ng Diyos para saan? Sa mga di karapat-dapat. Wala tayong karapatan. Pero binibigay niyang pabor sa atin. Unmerited favor ng Diyos sa mga di karapat-dapat. Yun ang paghahambing natin. Habag, biyaya. Ang habag, ito yung pag-urong ng Diyos sa kanyang kapuutan na nararapat sa atin. Biyaya, pagbibigay ng Diyos para naman sa di karapat-dapat na ibigay sa atin. Napakaganda, hindi ho ba? Pag inisip din natin ang biyaya ng Diyos, dalawang aspeto yan. Una yung binanggit natin, ito yung pabor na hindi karapat-dapat sa mga hindi dapat pagbigyan ng pabor. Tumutukoy yung sa ating pagiging likas na makasalanan. Total depravity. Dahil sa ating kasalanan, wala tayong karapatan ni katiting na pabor mula sa Diyos. Yun ang una nating iisipin pagdating sa biyaya. Dahil sa ating kalalagayan sa kasalanan, wala tayong karapatan sa anumang pabor ng Diyos. Pero ibinibigay niya yung pabor niya. Pangalawa, ang kadugtong ng ating pagiging makasalanan ay wala tayong kakayanan. Our depravity, our total depravity renders us with total inability. Wala tayong kakayanan na makuha ang pabor ng Diyos sa ating sarili. Wala. Pero ibinibigay pa rin ng Diyos ang hindi natin kayang makuha. Ang pabor na yun ay binibigay niya na hindi natin kayang makuha dahil tayo'y mga makasalanan. Yan ang biyaya ng Diyos. Soberanong pabor ng Diyos sa mga di karapat-dapat na mga taong kagaya natin. Ngayon, kailangan ko magtama, pasensya na, no? Kailangan natin itama ang isang paniniwala na nagdala sa marami sa maling pagkaintindi sa biyaya. Pasensya na yung mga Armenian. May view ang Armenian na tinatawag na prevenient grace. Ang ibig lang sabihin noon, ito yung biyaya bago ang conversion. Grace before conversion, o grace prior to conversion. Binibigyan ng diin doon na ang biyaya ng Diyos ay binibigyan lang ng kakayanan ng makasalanan upang dumesisyon siya sa kanyang sariling kalooban kung tatanggapin ba niya si Kristo o hindi. Ganon ang tingin nila sa biyaya. Prevenient grace lamang. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay nakasalalay doon sa kakayanan ng tao na binigyan ng biyaya lamang para makadesisyon. Ibig sabihin nito, mga kapatid, para sa ganitong klaseng uri ng biyaya, ang biyaya ng Diyos ay mahina, walang kakayahan. Kasi nasa beck and call siya doon sa isang sinner na pinagbigyan ng biyaya. Ibinigay ang biyaya, pero it's up to the sinner. Anong gagawin niya sa biyayang yun? Gagamitin ba niya yan o hindi? Kaya ang biyaya walang kabuluhan. Walang kwenta. Mahina. Hindi yan ang biyaya ng salita
ng Diyos. Makikita natin na ang biyaya ng Diyos mula umpisa hanggang huli. Yan ang patotoo ng Biblia. Biyaya lang. Mula sa ating pananampalataya hanggang sa huli, biyaya. Biyaya ng tayo'y makakilala. Biyaya ang kailangan natin upang humarap sa ating Diyos sa paghahatol, sa pagbabalik niya. Kung wala yung biyaya na kasama natin hanggang sa huli, paano tayo titindig, mga kapatid? Kaya yung tinatawag na prevenient grace, yan ay isang unbiblical na pagkaintindi tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang tanong ko sa iyo, ganyan ba ang tingin mo sa biyaya ng Diyos? Kung ganyan, salat ka sa karanasan ng tunay na biyaya. Ang buhay mo ay umiikot sa iyong kakayanan, hindi sa kakayanan ng Diyos, hindi sa biyaya ng Diyos, kundi sa pwede mong gawin. Kapag ganyan, the grace of God is nullified. Walang kabuluhan ng biyaya ng Diyos. Kaya nais kong ituwid yun. Tingnan natin yung passage natin ngayon. Dalawang bagay yan ang sinabi. Una, the manifestation of God's grace, the appearance of God's grace, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos. Pangalawa, yung purpose, yung layunin ng pagpapakita ng biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yung salitang ginamit dito, nagpakita. Doon galing ang salitang epiphany, pagpapakita. Sa English, to become visible. Isang bagay na bigla siyang lumitaw, nagpakita. Yun ang salitang ginamit diyan. Katulad baga ng pagsikat ng araw, pagkatapos ng madilim na gabi, biglang sumikat ang liwanag dahil sumikat ang araw sa madilim na gabi. Alam niyo yung Riba Family Camp, nung araw si RBC lang ang merong ang may hawak niyan, ang nag-o-organize si RBC lang. Merong isang Riba Family Camp na ginanap ito sa Zambales. Ang tema, the 7 last word, kasi Holy Week yan the 7 last word. Ako po yung ika-6, it is finished. Abang kami ay naglalakbay sa NLEX. Papunta, malayo ba yun Layo pa ang Zambales Alam niyo nangyari, iniisip ko yung mensahe ko, it is finished Biglang dumilim. Ang langit na balutan ng madilim na ulap. Nawala ang liwanag. Bumuhos ang ulan. It damped my spirit. Nawalan ako ng sigla doon sa topic kong it is finished. Kasi dumilim ang buong paligid Nawala yung liwanag. Habang naglalakbay kami doon, may silver lining. May konting liwanag. Ilang kilometro pa lamang. Yung silver lining na yon, biglang lumitaw na napakalaking liwanag. Hinawi niya ang madilim na ulap. Lumitaw ang araw at ang sikat nito naging maningning. Yung puso ko, sabi ko ngayon, it is finished! Ito yung mensahe ko, tapos na. Ang araw ay sumikat na. Ang kaligtasan na natupad na ni Hesus Kristo. Ganon yung liwanag na sinasabi dito. Isang liwanag na biglang lumabas katulad ng sikat ng araw. Sinabi ni William Hendrickson dito sa talatang ito, the grace of God in Christ is the great penetrator, dispelling the darkness for all and bringing salvation to all. Ang biyaya ng Diyos ay ang sumisiksik upang hawiin ang kadiliman para sa lahat at nagdadala ng kaligtasan sa lahat. Alam niyo yung salitang ito ay nagpapahiwatig na nagpahayag, nagpakita na ito'y nangyari sa kasaysayan. Historical ito. Hindi ito iniisip lang ng mga apostol.
kung hindi yung salitang nagpahayag, epiphany. Ang ibig sabihin, sa kasaysayan ng mundong ito, nangyari ito. Nagpakita ang biyaya ng Diyos sa mundong ito. It happened. The appearance of God's grace took place in human history. Bakit siya historical? Dahil ang biyaya ng Diyos ay naihayag sa isang persona at sa kanyang ginawa. Ang biyayang ito ay naihayag sa isang tao na naging tao at sa kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Isang tunay na tao na nabuhay sa human history. Sa madalit salita, ang biyaya ng Diyos na nagpakita ay tumutukoy kay Kristo, anak ng Diyos na ipinanganak sa mundong ito. Kay Kristo na nabuhay ng isang sakdal na buhay, perpektong buhay. Kay Kristo na pumunta roon sa cross, na bayubay, inihandog ang kanyang sarili bilang sin bearer at wrath bearer. Kay Kristo na nabuhay mamuli sa mga patay. Yun ang kahayagan ng biyaya ng Diyos sa isang persona at kanyang ginawa. Kaya naihayag ang biyaya ng Diyos sapagkat ito ay sa pamamagitan ng isang persona, ang anak ng Diyos na pumarito, namatay sa cross at muling nabuhay. Ito ring salitang epiphany o nagpahayag, ipinapahiwatig din ito. Ito yung isang bagay na, hindi ba? Hindi pahayag noon. Pero biglang naging hayag. Nandoon na, sa pasimula pa, pero ngayon inihayag na. Ganun ang ibig sabihin ng epiphany. Lumitaw siya. Hindi lang siya nag-exist dahil nung lumitaw siya. Kung hindi ibig sabihin ng biyaya ng Diyos, nandoon na yan sa walang hanggan. Unti-unti, inihayag sa kasaysayan ng mundong ito nang ang anak ng Diyos ay pumarito. Nang ang anak ng Diyos ay namatay sa cross ng Kalbaryo at muling nabuhay. Naging nagningning, nagliwanag ang biyaya ng Diyos. At sa ating mga Reformed Baptist, na alam natin yung tinatawag na Covenant of Grace, hindi ba? Alam niyo ba yon? Hindi. Paliwanag ko sa inyo, Covenant of Grace. Ay siya, mga Reformed Baptist, dapat alam niyo yun. Ay, ibig sabihin lang ng Covenant of Grace, ang banal na Trinidad, lalo na ang Ama at Anak, ay nagkaroon ng covenant, kasunduan, sa walang hanggan. Ang Ama, isusugo niya ang kanyang anak upang magligtas. Ang anak, kusang loob na paparito upang tupdin ang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Ang banal na Espiritu naman, siya ang maglalapat ng natupad na misyon ng anak ng pagliligtas. Kanya nakikita natin, mula doon, ang biyaya ay nandoon na sa puso ng Diyos at ng banal na Trinidad bago pa nilalang ang lahat ng bagay. Buksan nyo halimbawa sa 2 Timothy chapter 1, basahin ko na lang sa inyo ang verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ito ang sinabi sa atin. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Kaya nga siya biyaya eh. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ano ang biyayang ito? Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang biyayang ito ay nandun na sa Diyos bago pa nagsimula ang lahat ng panahon. Nakatakda na itong ibibigay para sa atin na mga iniligtas niya at ililigtas niya mula pa noon. Ngunit sa versikulo 10 sinabi, subalit ngayon ay nahayag
sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Yung biyayang yun na nandoon sa walang hanggan, sa banal na Trinidad, naihayag nang ang anak ng Diyos ay pumarito, namatay sa cross, para sa mga makasalanan. Napakaliwanag noon, di ba mga kapatid? Ang biyaya ng kaligtasan kay Kristo ay nandoon na sa walang hanggan, sa Trinidad, sa Ama, bago pa nilalang ang lahat ng bagay. Ngunit ngayon naihayag sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Pag binasa niyo ang buong Biblia, sa lumang tipan nandun yung silver lining. Mula sa Genesis 3:15, unti-unting pinapakita sa atin na sinabi doon, mula sa binhi ng babae, dudurugin ang ulo ng ahas. Nandun yung pangako na darating ang isang manunubos na magiging binhi ng babae. Yun yung makikita natin sa binasa natin sa pinakahuling aklat ng lumang tipan sa Malakay 4:2. Sinabi doon yung propesiya na sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan. Yun po yung propesiya na darating ang isang tunay na araw ng katwiran sa persona ng Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaliwanag na sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia 4:4, in the fullness of time, God sent forth His Son. Ibig sabihin, pinlano sa walang hanggan. Ngunit dumating na ang kapuspusan ng panahon. At yung kapuspusan ng panahon na yun, isinugo niya ang kanyang anak. Inihayag na ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, napakaliwanag ng mga talatang ito na ang biyaya ng Diyos na nagpakita ay tumutukoy sa pagparito ni Kristo sa kanyang incarnation, sa kanyang sakdal na buhay, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At ang pinaka-apex ng biyaya ng Diyos ay doon sa cross. Nandoon ang kahayagan ng pag-ibig ng Diyos. The self-giving love of God and the Son, the Lord Jesus Christ. He gave Himself for us. That's grace. We don't deserve it. Yet, the Son of God went to the cross and gave Himself for you, who is hell-deserving sinner. Doon naihayag ng siya, pinasan niya ang lahat ng ating sala. Nang siya doon sa cross, ang poot na para sa atin, ay kanyang tinanggap upang alisin ito sa atin. Yun ang biyaya, mga kapatid. Doon ang apex, ang tuktok ng kahayagan ng biyaya ng Diyos. Kaya sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians 8:9, para kanyang i-motivate ang mga mananampalataya na magbigay ng higit sa kanilang kakayanan. Pagkat sinabi doon, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Inaasahan ni Pablo na bawat mananampalataya, alam nila ang biyaya ni Kristo Jesus. Alam mo ba yon? Sapagkat dapat alam mo. Kasi sinabi ni Pablo, you know. Hindi sinabi niyang, believers, you might know the grace of the Lord Jesus Christ. Sinabi niya, no, Christians, you know the grace of God. And what is that? Sinabi doon, that though He was rich, siya'y Diyos ng kalwalatian. Siya ang may lalang ng lahat ng bagay. Yet, for your sake, He became poor para sa inyo. Nagpakababa siya, nagkatawang tao siya. At dahil sa kanyang sinabi doon, so that
you by His poverty. Yung kasukdulan ng kanyang pagpakababa ay doon sa cross ng Kalbaryo, ng kanyang ibinigay ang kanyang sarili doon. Sa anong dahilan? That you might become rich. Tayong lahat ay maging mayaman sa Diyos. Tayong lahat ay maging kabahagi ng buhay na walang hanggang maluwalhati sa piling ng ating Diyos. Ganon ang biyaya ng Diyos. You know that. Sinabi ni Pablo. Sabi nga doon sa yung gumagamit ng acronym ng grace, God's riches at the expense of Christ. Ang kayamanan ng Diyos sa kanyang pagbibigay ng kanyang sariling anak. Alam niyo, pag binasa niyo yung sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, mamamangha ka kung paano ang biyaya ng Diyos, yun ang buhay ni Pablo. Sa chapter 1 pa lang, makikita na natin kagad yun kung ano ang biyaya sa buhay ni Pablo. Sinabi niya sa verse 5, tayo'y itinalaga sa pagkukopkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Anong binanggit doon? Una, yung ating adoption as children of God. Dahil daw saan yon? Sa maluwalhating biyaya lang ng Diyos. Tapos sinabi niya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Tinubos niya tayo sa ating mga sala. Ayon saan? Sa kayamanan ng Kanyang biyaya, mga kapatid. Walang bagay sa buhay ni Pablo at ng bawat mananampalataya na hindi saklaw ng biyaya ng Diyos. Kaya pagdating sa Kapitulo 2 ng sulat sa Epeso, nagsimula siya sa 1 at sinabi sa atin doon, tayong lahat ay patay sa pagsalansang at mga kasalanan. Spiritually dead tayo. Pagtalo niya sa verse 8, by grace, for by grace you have been saved through faith, that not of your works, it is the gift of God, so that no one should boast. For by grace, tayo mga patay sa kasalanan, walang kakayanan, by grace you have been saved. Mga kapatid, meditate natin yon. Ano ang ating dinideserve para sa unconditional love ng ating Panginoong Hesukristo? Dapat tayong itapon sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Pero ito yung biyaya ng Diyos na naihayag sa ating Panginoon. Isinugo niya ang kanyang sariling anak. Dapat ito ay talagang magdala sa atin upang lumuhod tayo. Aminin sa Kanya. Wala akong karapatan sa lahat ng ito. Dahil sa iyong biyaya, tumitindig ako. Isang makasalanang tinubos. Isang kaaway na inaring anak. Binigyan ng kapatawaran. Binigyan ng pangako ng buhay na walang hanggan sa piling niya, magpakailan paman. Sinabi nga ni Spurgeon, while others are congratulating themselves, I have to sit humbly at the foot of the cross and marvel that I am saved at all. Habang ang iba ay nagmamalaki sa kung anong pwede nilang gawin sa kanilang kaligtasan, sinabi ni Spurgeon, may buong pagkakumbaba sa paanan ng cross. At ang iniisip, ano bang meron ako para iligtas niya? Wala. Lampas na naman ako sa oras ka. Mabilis lang yung pangalawa mo. Pinakahuli na ito, maigsi lang ito. Yung layunin ng pagparito, pagpapahayag ng biyaya na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. So maliwanag, hindi ba?
ang pagpapahayag ng biyaya ng Diyos upang magdala ng kaligtasan sa lahat. Anong tinutukoy dito? Ang problema ng tao. Ang problema ko at ang problema ng bawat isa sa atin. Dahil sa ating mga kasalanan, nasa ilalim tayo ng sumpa ng kaparusahan ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Roma 5:17 hanggang 18, sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao. Ganyan ang kalagayan ng lahat ng tao. Ganyan tayong lahat. Kailangan tayong iligtas. Kailangan tayong isalba. Kung hindi, patungo tayo sa impyerno, lahat tayo. Ang Diyos may kailangan gawin. Wala tayong pwedeng gawin. Ang Diyos lang ang may pwedeng gawin. Kaya pumarito ang anak ng Diyos. Anong sinabi niya kay Zacchaeus sa Lucas 19:10? Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala o nawawala. Ganun ang mission niya. Nasa isa siyang rescue mission. Dahil tayong lahat ay patungo sa impyerno, pumarito siya parang iligtas tayo mula doon sa pagtungo natin sa impyerno. Kaya nga sinabi ni Marcos 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa pantubos sa marami. Mga kapatid, ang ating Panginoon, pumarito siya on a rescue mission. Kaya nga, nahayag ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa tao. Yung liwanag ng mabuting balita ay nagningning doon sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. At itong liwanag ng kaligtasan ito, sinabi, nagdadala ng kaligtasan sa lahat. Hindi po ito tungkol sa universal salvation. Hindi po ito tungkol ang lahat ay maliligtas, walang mapapahamak. Kung hindi, ang mensahe ng kapahayagan ng biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat. Ang ibig sabihin niyan, walang hindi sakop, walang hindi pwede na tumanggap na magkaroon ng kaligtasan sa ginawa ni Kristo. Maging babae, maging lalaki, anuman ang lahi mo. Ang liwanag ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay nagliwanag, nagnigning na para sa lahat. Walang exempted. Kaya ang panawagan ng mabuting balita nandito. Lumapit ka kay Jesus. Siya lamang ang pag-asa mo para ikaw ay maisalba sa kasalanan at sa kaparusahang naghihintay sa bawat makasalanan. Kaya nga sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy 2:3-4, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala sa katotohanan. Yan po ang puso ng Diyos. Ang puso niya, tayong lahat ay maligtas. Tayong lahat ay makakilala kay Jesus. Tayong lahat ay makakita ng liwanag ng biyaya niya kay Jesus. Yun ang puso ng Diyos. Palalampasin mo ba yun? Naririnig mo ba ang paanyaya ni Jesus sa iyo ngayon? Lumapit ka sa akin. Huwag mo nang patigasin ang puso mo. Huwag mo sabihin, tsaka na, wala nang pagkakataon bukas. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ang daming nagaganap na hindi inaasahan sa mundong ito. Ito yung pagkakataon mo. Tinatawagan ka ngayon sa ating tagapagligtas. Lumapit ka sa Kanya. Come to me, all you who are heavily laden, and I will give you
rest. Brethren, ano ang biyaya ng Diyos para sa iyo? Tayo dapat ay maka-appreciate ng mabuti sa biyaya ng Diyos sa ating mga puso. Maging mapagpasalamat tayo dahil nagningning ang liwanag ng biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. At yung liwanag na yun, umabot sa iyo, mga kapatid. Ang liwanag ng biyayang yon ay sinaklaw ka. Ngayon, ikaw ay isang mananampalataya. Hindi dahil sa kung anong meron ka, kung anong pwede mong gawin, kundi sa kanyang biyaya lamang. Sana yung inaawit natin, maging totoo sa puso mo. Oh, the love that sought me. Oh, the blood that bought me. Oh, the grace that brought me to the fold. Wondrous grace that brought me to the fold. Sana ganun yun. Kasiyahan natin sa biyaya ng ating Panginoon. Kakantahin natin sa huling awit natin, yung paboritong awit ng marami, pero hindi nila alam kung ano ibig sabihin. Ang sinulat ni John Newton, Amazing Grace, how sweet the sound. Matamis ba sa iyo ang tunog ng biyaya ng Diyos? Sana, oo, ngayon sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat na ang iyong biyaya ay naihayag sa kasaysayan ng mundong ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na pumarito, na buhay ng sakdal na buhay, dumako sa krus, namatay para sa amin, mga sala at parusa, muling nabuhay. At ngayon siya ay nakaupo sa kanyang luklukan sa kalangitan. Patuloy na nananawagan. Ang biyaya ay sapat para sa lahat. Tulungan mo kami na ma-appreciate, maituring namin ng may buong puso ang iyong biyaya para sa bawat isa sa amin. Kami na walang karapatan sa anumang pabor, pinupuri ka namin, Panginoon, dahil ang biyayang ito ay nagdadala ng kaligtasan. Ngayon sa aming mga kaibigan, maging bata man o matanda, huwag nilang sayangin ang oras na ito. Narinig nila ang biyaya mong nagliligtas. Huwag nawa nilang palampasin. Nawa sa sandaling ito, ikaw ang kumilos sa kanilang mga puso. Isuko nila ang kanilang sarili sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat ang lahat po ng ito ay dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.